Magandang umaga mga kababayan. Nandito naman po tayo ngayong umaga para di-reaksyonan po natin ang panibagong press briefing ni Claire Castro sa Malacanang. Talaga pong simula nang umupo ito, simula nung nanumpa ito sa Malacanang hanggang sa umupo na talaga, walang ibang inaraw-araw talaga ang bibig nito sa mga Duterte. Talagang attack dog ito ng Malacanang, mga kababayan. So pakinggan po natin ang kanyang press briefing tungkol doon sa sinabi ni VP Sara na karapatan ng Pilipinong magalit. Morning. May we just get your reaction on the recent pronouncement of Vice President Sara Duterte that in an indignation rally in Cebu, she said na may karapatan ng mga Pilipino na magalit sa gobyerno, ma'am? Unang-una, nakakalungkot po na mula sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa ay mukha pang nag-i-encourage siya sa mga tao na magalit sa gobyerno. Nung nalaman po ito ng Pangulo ay wala po siyang naging reaksyon dito dahil hindi nga po ito dapat nanggagaling sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa. Ang tanong lamang po, nung panahon ba ng kanyang ama, nagsabi rin po ba siya na maaari po kayo magalit? Lalong-lalo na po nung ang kanyang ama ay nabansagan at nabigyan po at kinilala bilang most corrupt noong 2017. Matatandaan niyo po ba yun? Noong 2016 ay runner-up lamang ang Pangulo. Noong 2016, runner-up lang si Pangulo bilang most corrupt. Siya ay kinilala ng Organized Crime and Corruption Reporting Project. Pero noong 2017 ay nag-level up si dating Pangulong Duterte at siya na po yung naging awardee at kinilala ng People of the Year being the most corrupt. At inamin din naman po niya sa kanyang statement ni Pangulong Duterte na siya ay corrupt at siya ay nagnakaw. Pero naubos na nga lang. Kaya natatandaan niyo po ba yun? Because meron pa po ako ditong statement niyan. Okay? So, ang tanong lamang natin, yung ba ay hindi niya man lang nasabi na dapat na merong karapatan ang taong magalit. And at the same time, wala po tayong nadinig sa Pangulo kahit ano pa ang naging di umanong anomalya ng DepEd sa pamumuno ni VP Sara. Lalo-lalo na nung nasayang ang pondo sa mga pagkaing na bulok lang na intended sana sa mga estudyante, lalong-lalo na sa mga maralitang estudyante. So being the Vice President, siya bilang Vice President, mas maganda po sana kung siya ay mag-i-encourage sa mga tao na makipagtulungan lang instead of... Hello mga kababayan, di ba ang sabi niya, karapatan daw ni VP Sara, karapatan magalit ang mga Pilipino sa gobyerno. Talaga naman pong karapatan. Karapatan po natin talaga. Hindi natin kailangan magsalita pa si VP Sara. Matagal na pong galit ang mga Pilipino. Bakit? Sa kaliwat kanan nilang kawatan sa gobyerno. Isa, hindi nila mapigilan ang taas ng presyo ng bigas, ng gasolina, ng pagkain, gulay, isda, baboy, lahat tumataas po. Paano po hindi magalit ang Pilipino? Hindi namin hinintay magalit ang magsalita si VP Sara. Matagal na pong galit ang Pilipino sa gobyernong ito. Ma'am, baka hindi mo alam. Sobrang taas na po ang bilihin. Ang gas parang ginagago ang mga tao. Bababa ng 50, tataas ng 2 piso. Ano yun, ma'am? Hindi ba kagalit-galit yun? Ba't pa namin hihintayin magsalita si VP Sara? Matagal na kaming galit sa gobyernong ito. Ha? Bakit? Ano bang naitulong sa amin ni BBM? Puro pataas ng presyo. Tapos sila doon kaliwat kanan, bilyon-bilyon pera ang nawawala sa gobyerno. Ha? Yan. Yan, ma'am, ang ano sa inyo. Ma'am, ipaliwanag mo yung flood control na 5,500 na 1.4 billion ayon kay Senador Villanueva. Paliwanag mo po yun. Maano nilang pangako niya na
ang baba ng presyo ng bigas is 20, hindi niya may pababa sa 20. Pangako niya yun ng kumpanya. Madam, ang dami pong problema ng bayan. Pero kayo, ang ginagawa mo, puro atake sa mga Duterte. Yan ba ang gobyernong ito? Tinalaga ka ba dyan sa Malacanang para lang birahin ang mga Duterte? Ma'am, talagang attack dog ka ng mga Duterte, ma'am. Wala ka nang ginawa. Hindi mo na dinidiscuss yung nangyari kay Marbil sa pumasok siya doon sa bus lane. Puro na lang Duterte ang bunganga mo. Talagang galit na galit ka kay Duterte, ma'am. Personalan ang sayo. Talagang paano naging most corrupt si Pangulong Duterte noong 2016? Kauupo niya lang noon, ma'am. July. 'Di ba? Kauupo lang niya noon. 2016. Saan ba yung tinutukoy mo na data na sinasabi mo? Baka hindi pa siya presidente noon, ma'am. Pakiliwanag po yan. Huwag niyo pong itago dyan sa laptop ninyo. Kasi po, hindi nga po alam ng media yata yan eh. Kasi nagtanong pa kayo, natatandaan niyo ba yon? Saan mo nakuha yan, ma'am? Ipaliwanag mo. Palagay mo sa dyaryo, kaya mo namang ipano para makita ng tao eh. Kung talagang naging most corrupt si Pangulong Duterte. Hindi po yung puro salita lang, ma'am, na ginagawa mo. Para kang palingkera. Para kang marites lang. Paliwanag mo po yan. Talagang galit na po ang tao, ma'am. Sobra na po ang ginagawa ng gobyernong ito. Saan ka makikita? Sa impeachment lang, 150 million ang pinamimigay sa congressman. Huwag mo sabihin, hindi alam ng Pangulo yun. Ano ang Pangulo natin? Talagang si Romualdez na ang Pangulo natin, hindi na siya. Paliwanag mo yun, ma'am. Hindi yan puro ka lang Duterte. Wala ka ng ibang bibig. Pag humarap ka dyan sa media, puro Duterte. Kaya tuloy lalong sumisikat ang mga Duterte sa inyo eh. Habang binibiran nyo sila, ma'am, lalong naaawa yung mga tao sa kanila. Baka hindi mo alam. Mahilig ang Pilipino sa mga underdog, ma'am. Diyan ka nagkakamili. Bira ka ng bira. Hindi mo alam, habang bumibira ka dyan, akala nyo nakakuha kayo ng simpatiya. Hindi po. Kasi po, wala naman pong nangyayari sa mga buhay nila eh. Sa mga buhay namin. Wala pong nangyayari, ma'am. Sa totoo lang. Bakit? Puro mahal ang bilihin. Gulay, isda, baboy, bigas, gasolina. Halos araw-araw tumataas. Pero yet, wala kayong aksyon. Walang say ang presidente mo. Yun ang totoong problema, ma'am. Huwag mong problemahin yung pinagsasabi ng mga Duterte. Kung karapatan ng Pilipinong magalit, karapatan po talaga, ma'am. Hindi na kailangan sabihin pa ni BP Sara. May karapatan po talagang magalit ang Pilipino sa gobyernong ito. Dahil bakit? Puro sila daldal. Saan ka makakita ang flood control? Binangga lang kwento. Binangga lang ng barko. Makarma na agad. Kinasunod na linggo, binaha ang Bicol. Paano yun? Tapos, yet tahimik lang kayo? Bagay, ikaw, bago ka pa lang dyan. Pero simula nung umupo ka dyan, pang-4 na araw mo lang yata ngayon, wala ka nang ginawa sa buhay mo dyan kung hindi Duterte. Talagang hinahir ka lang ba dyan? Hindi ka ba nahiya, ma'am? Pera ng bayan ang sasahurin mo. Tapos wala kang trabaho dyan kung hindi birahin lang ng birahin ang mga Duterte. Hindi mo alam, nakakatulong pa sa kanila yan. Bakit? Mas gusto ng mga taong underdog, ma'am. Baka hindi mo alam. Habang ang inaapi, lalong tinutulungan ng mga mahihirap yan. Hindi mo lang alam, ma'am. Kasi bakit? Siguro ikaw, pinanganak ka, may ginto sa bibig. Di ba, ma'am? Tuloy natin yung kalukuhan ni Claire Castro. Matindi ito. Instead of having this feeling of hatred against the government, mas maganda po na sabay-sabay sana tayong umangat. Kesa sa may mga ibang tao na gusto magpabagsak. Hindi, ma'am. Hindi kami umaangat. Lalo kami bumabagsak. Kayo lang ang umaangat dyan. Bakit? Kayo lang ang nangungulimbat ng pera dyan ng bayan eh. Kayo lang ang umaangat. Kami dito, patuloy ang pagbaba ng buhay namin. Hindi na umaasenso. Anong sabay-sabay angat? Wala ka namang ginawa dyan kung hindi birahin ng mga Duterte. Paano aangat? Paano aangat ng bayan? Wala nga kayong solusyon sa ekonomiya ng bayan. Mga
ibang tao na gusto magpabagsak ng gobyerno. She's arguing that it's part of freedom of expression. Yes, wala po tayong masasabi kung kanyang ina-express ang kanyang damdamin. Pero bakit naman ngayon lang? Mas marami naman din pong nangyari nung panahon ng kanyang ama. So parang ang pag-encourage po ba niya na magalit ang tao? Tama itong si Ma'am, si Claire Castro. Talagang pilit niya ibinabalik nung kay Pangulong Duterte. Bakit kailangan magalit? Ituwang-tuwang ng tao kay Pangulong Duterte nung panunungkulan niya. Kasi wala naman talagang korupsyon. Ikaw lang nagsasabi niyan. Sige, ipakita mo yung data, ma'am, na may korap. Bakit naman tuwang-tuwa ang mga tao kay Duterte nung bumaba siya? Kasi ang daming project, ma'am. Yung presidente mo, walang ka-project-project yan. Puro ghost project. Inuuna yung bulsa kaysa taong bayan. Yan ang buong katotohanan dyan. Huwag kang Huwag kang kulangot dyan, ma'am, sa palasyo. Magtrabaho ka. Huwag kang bira ng bira. Sinasabing destabilization. At pinapatungkulan palagi na ang taong bayan ay dapat nang kumilos laban sa gobyerno. Dapat. Tama lang. Kasi hirap na ang mga buhay namin. So, nakakausap po ba? Hindi namin kailangan ng kung kaya nga lang namin magdamag dyan sa gitna ng kalsada, gagawin namin. Pero hindi namin pinilit na lang namin. Sa PCO na nakipag-usap kay Pangulo dahil tinanong natin, dahil definitely alam natin. Itawid na namin yung buhay namin kahit nahirap kami. Tinanong po natin, ano po ba ang reaksyon ni Pangulong Marcos? Kilala po natin ang Pangulo. Hindi siya agad-agad nagre-react sa mga ganito. Kaya hayaan na lang natin dahil siguro iniisip niya ang suggestion na ito ni VP Sara na i-entertain o maging okay lang na maging magalit sa gobyerno. Karapatan nga namin magalit, ma'am. Hirap na kami. Sige mga kababayan, hanggang dito na lang po muna tayo sa ni Claire Castro. Araw-araw po talaga itong walang ginawa kung hindi birahin ang mga Duterte. Magandang umaga po sa inyong lahat.